Curtis. And today po, as we continue to study the Book of Romans, samahan niyo po ang bawat isa. Sasamahan po tayo ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral, chapter 6 hanggang chapter 11. So last week po, diniscuss po sa atin or tinuro po sa atin ni Pastor Ana yung Book of Romans from chapter 1-5. And din doon po na-encounter rin po natin yung sa chapter 5, verse 20b. Sabi po doon, when sin abounded, grace abounded much more. So ito po yung, dito po mag-start si Paul sa chapter 6, sa verse 1. Sabi po dito, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer? Because of many people took for granted what Romans 5:20 said. Ayun nga po katulad ng sinabi kanina, when sin abounded, grace abounded much more. So it is okay to commit sin because God is gracious. He will not take it against us. Ayun po yung tinitake for granted ng karamihan na nakaka-encounter ng word na ito. Na okay lang magkasala, okay lang magkamali, kasi ang ating Panginoon ay gracious. He always forgive us. Pero little we forget that the Lord is also just. So kung ano man po yung karapat-dapat na tugon sa ating mga gawa, binibigay po yun sa ating Ama. Ganun po kabuti ang ating Ama. Na pagka nagkakamali po tayo, tinatama niya po tayo, winawasto niya po tayo, and then pinapakita niya kung gaano niya tayo kamahal. So in verse 3, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. People who took for granted what Romans 5:20 says are those people who did not take seriously this kind of power, the power of his resurrection. If we claim that we are a new creation and have a new life, how someone continue to live in sin day by day? Yes, God is gracious, but we should not abuse it, because by doing so, we simply voided the essence why Jesus Christ took our place on that cross together with our sin. In verse 10, for the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Ayun po yung kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon. Ayun po yung nane-neglect natin or namimiss natin. Na kaya namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus, ayun, para kunin yung place natin. Kasi alam naman po natin, di ba, sabi sa salita niya, for the wages of sin is death. So kung hindi gagawin yon ng Panginoong si Kristo, siguro po, wala pong matitira sa atin. Pero ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon, na even yung only begotten sa niya ay sinugo niya. Kasi alam niya, walang makagawa, walang makakaligtas sa ating mga tao, maliban lang doon sa anak niya, na si Jose Cristo. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust, and do not present your member as instrument of unrighteousness, sin. Paul urged this to us not to offer our body parts as instrument to sin. How we live in a daily basis will show our response to this reminder of Paul. When we are away with our brethren, who we are, how we use our body parts. When we are with the odds, do we live as a salt and light for them, or we easily get yoked with them?
Do we distance ourselves when we saw somebody talking of someone's life and mind our own business, or we join them in spreading such info without restraint? Balikan po natin. Sabi po ni Paul, sabi po ng salita ng Panginoon, through Paul, na wag daw po natin ialay yung body parts natin para maging instrumento sa pagkakasala. Question lang po sa ating lahat. Pag tayo po na ay wala sa mga paningin ng ating mga kasamahan na pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, ano po yung daily life natin? Pagkasama po natin yung karamihan, paano po tayo namumuhay? Ayun po yung sagot natin dito, yung tugon natin dito, ayun po yung magiging tugon natin doon sa sinabi ni Pablo sa salita ng Panginoong Jesucristo. Alam naman po natin nowadays, karamihan po ay babad sa social media. We spend a lot of times para po mag-scroll sa FB, mag-browse sa internet. And sa paggawa natin noon, marami po tayong na-encounter ng mga info, mga balita, at hindi po natin alam yung mga info na yon, yung mga na-encounter natin. Karamihan pa nga po ang may ugali pa nga po tayo, sinishare po natin yung mga post na hindi naman po natin alam, may pinanggalingan po pala. Basta lang po tayo makashare na makashare. Hindi natin alam yung kakashare natin, nagpapakalat na po pala tayo ng maling balita, maling information. So paano po tayo naging iba sa karamihan? Paano po tayo naging salt and light para sa kanila? So nawa po, as we continue to study the Word of God, nawa po, nababago po ito unti-unti. Hindi man po agad-agad, pero alam po natin na unti-unti binabago tayo ng Panginoon. So yun po yung dalangin ng bawat isa sa bawat para sa isa. Nawa, as we continue to grow in knowledge about our God, we change our personality, our identity, our daily life. Para po yung mga nakapaligid sa atin, makikita at mahahawa sila sa pinapakita natin. What then shall, in verse 15, what then shall we sin? What then shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slave whom you obey, whether of sin leading to death or obedience leading to righteousness? The word of God is clear through Paul. We are slave of the one whom we obey. If we obey our sin and its sinful desires, we are slave of our. So kung ano yung ginagawa po natin araw-araw, ayun po yung nagdidikta sa atin. Ayun po yung sinusunod natin. Ano po yung sinabi ng salita ng Panginoon? Kung ano yung ginagawa natin, we are slave on that thing. Sinabi pa nga po doon, pinapapili po tayo doon. May dalawang kategory. Whether on sin leading to death or obedience leading to righteousness. Nawa po ang bawat isa ay doon nagpo-fall sa leading to righteousness. Obedience leading to righteousness. So ayun po yung tinatalakay or ayun po yung mga gustong ituro sa atin sa chapter 6. Sa chapter 7 naman po, sa verse 1, sabi po dito, or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. Dito po natin may encounter. Dito po natin may encounter yung
Yung ina-address po ni Paul sa oras na ito is yung mga tao na nakakaalam ng commandment or ng law. Little information lang po. Bago daw po dumating itong episode ni Pablo sa Roma, meron po doon meron po doon pangyayari kung saan yung mga ah, Jew sa Roman ay tinaboy. Sino yung nagtaboy sa kanila? Si Roman Emperor Claudius. Yung naghahari ito or yung namumuno itong Roman Emperor Claudius na ito sa Roman, lahat ng Jew doon sa Rome, pinaalis niya. So walang natira. Bakit po nagkaroon ng mga Jew sa Rome? Kung babalikan po natin sa Acts, yung pinatay si Stephen, di ba po lahat ng believer nag-scatter. Meron po sa kanila napunta sa Rome. At doon sila namalagi. Kasi, kasi po di ba yung oras na yon, yung pinatay si Stephen, doon po si Pablo, si Paul, inuusig niya rin yung mga believer. Iniisa-isa niya yung mga bawat tahanan. Hinahanap niya lahat ng mga believer tapos pinapakulong niya to at pinaparusahan or pinapahirapan. So nag-scatter sila. So doon po may mga napunta sa Rome. During this time, ng pamumuno ni Roman Emperor Claudius, pinaalis niya po lahat ng Jew doon sa Rome. For 5 years, walang Jew sa Rome. Siyempre po, yung napunta sila doon, siyempre, ang kasama nila, mga Gentiles. So, na-share po nila, di ba alam naman po natin, nung nag-scattered yung mga believers, doon rin po nila, tinake rin po nila yung time na yun para ipamahagi yung magandang balita na na-receive nila sa Panginoon Yeso Cristo. Kaya doon sa Rome, may mga na-sharean yung mga Jew during that time. Ang tawag nga po sa mga Jew doon sa Rome is Jewish Christian. So after 5 years, yung namatay po si Claudius, doon po bumalik yung mga Jew sa Rome. Pero ano pong nangyari nung nawala yung mga Jew sa Rome? Yung mga Gentiles po na napamahagian nila ng salita ng Panginoon, patuloy pa rin po sila nagagather. Doon po sila, yung mga Gentiles doon, gumawa po sila ng mga house churches. At doon sila sama-sama nag-aaral ng salita ng Panginoon. After mamatay ni Claudius, nabalitaan niya ng mga Jews, bumalik sila. And that time, doon po dumating itong sulat ni Paul sa mga taga-Roma. Saan po si Paul nung sinulat niya ito? Nasa Corinth po siya during that time, based on the study ng mga scholar. Then for 5 years, Rome was scattered outside Rome. When Roman Emperor Claudius died, they starting to return to Rome. During those 5 years, Gentiles who believe in God continue to gather and study the teaching passed on them. So kaya po sinasabi to ni Paul, na sinabi niya, ina-address niya to doon sa mga tao na nakakaalam ng law. Kasi karamihan po doon, kahit na po nakikinig sila sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Paul, meron pa rin po silang mga paniniwala na they are living under the law. Pero di ba ang sabi sa salita ng Diyos dito sa Roman, we are living under grace. We are no longer living under law, but under grace. Kaya nga po nagkakaroon ng misunderstanding na okay lang magkasala kasi we're living under grace. So yun, hindi pa rin po nawawala yung mga disipulo or yung mga tagapasunod na naniniwala na they are living under law. So kaya ito sinabi ni Pablo. Patuloy niya pong tinatanim sa isip ng bawat isa during that time na hindi na po sila
namumuhay under the law. Kasi di ba po, pag under the law, once na may nagawa kang kasalanan, on the spot, paparusahan ka. Wala ka ng chance para i-explain yung sarili mo. Wala ka ng chance para ipagtanggol yung sarili mo. On the spot, pag nahuli ka, on the spot, doon ka rin nila paparusahan. Katulad ng nangyari kay Stephen. Di ba yung nahuli ni pinagbabawalan kasi sila ipamahagi yung salita ng Diyos. Tapos yung nahuli nila si Stephen, since na against yun sa law nila, pinatay nila si Stephen by stoning him. So yun, dito rin po natin ma-encounter, sinabi pa nga po ni Paul dito, ilalatag niya daw to in layman's term. Kasi sabi niya doon, karamihan doon sa mga tagapakinig niya sa Roman ay hindi pa masyadong nakakaunawa or nakakaintindi ng mga sinasabi ni Paul. Doon niya po sinay yung law of marriage para maintindihan ng mga tao doon yung about sa sinasabi ni Paul na ang law ay may kapangyarihan lang doon sa tao na namumuhay. After niyang, pag namatay yung tao na yon, wala nang kapangyarihan sa kanya yung law na sinasabi. Ano po yung pinarating ni Pablo using the law of marriage? Sabi niya doon, pag isang babae daw po, may asawa at nakapagrelasyon or sumama sa isang uh, lalaki na hindi niya naman asawa, magiging siyang adulteress. Pero, pag namatay yung asawa niya, wala na yung law ng marriage sa kanya kasi namatay na yung asawa niya eh. Pero meron rin doon pinanggit si Paul na once na halimbawa po, di ba, yung babae na nag-asawa siya tapos meron hindi siyang kinasama, syempre po na pumapata po sa kanya yung law of marriage. Pag namatay daw po yung lalaki, yung pinaka-asawa niya, wala na doon. Yung hindi na sa kanya tumatakbo or hindi na sa kanya umiirad yung law of marriage. Malaya na siya doon. Ayun po yung gusto iparating ni Pablo. Nire-relate niya po ito doon sa mga tagapakinig niya na hanggang ngayon hindi pa rin nagagrasp na they are new individual because Jesus Christ took their place upon the cross. Kaya yung nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo, kasama niya tayo, we are new individual also. Ayun po yung hindi pa makuha ng mga tao during that time. Di ba nga po sabi sa salita ng Diyos sa Psalms 103 verse 12, as far as the east from the west, so far has He removed our transgression from us. So yun po yung hindi pa rin mapanwala ng mga tao doon. Kaya during that time, nahihirapan si Paul i-explain ito doon sa mga taga-Roma. In verse 4, sabi po doon, therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. During that time, Paul is pulling this stronghold with his brethren, still hold the old teaching they have. Also to us, applicable rin po siya sa atin. Kasi alam po ni Pablo na hindi po natin magagawa ang pagtingkuran ng malaya ang Panginoon kung patuloy po natin binabalikan or patuloy po natin tinitingnan yung nakaraan natin. Human nature na po natin yun eh. Parang lagi po natin, nandun pa rin po tayo sa agony na yung past life natin, bago natin makilala ang Panginoong Jesucristo, we are not worth it na mapasama doon sa pamilya niya. Na we are not worth it na magsilbi sa Kanya. Kaya yung pagsisilbi natin sa Panginoon, parang natitain or parang napipigilan. Kasi we are continue to look back kung ano man po yung nagawa natin sa nakalipas natin or sa nakaraan natin.
Tanggalin na po natin yon. Lagi po natin tatandaan na dinala na po yun ni Panginoong Kristo sa krus at nung nabuhay siya, we are a new individual. Kaya malaya po tayong pagsilbihan ng Panginoon. Huwag na po natin balikan yung mga nakaraan natin. Patuloy lang po tayong mag-move forward with Christ. Kasama yung mga kasama natin sa Panginoong Kristo. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the old of the letter. Ito po yung sinasabi, ito po yung hinihila, ito po yung tinatanggal ni Pablo sa mga tao during that time. Even now, napatuloy pa rin po napipigilan yung sarili nila sa paglilingkod sa Panginoon. We are new to Christ Jesus. We must live in newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. What shall we say then? Is the law sin? Kung mapapansin po natin, yung sulat, kung paano po i-address ni Pablo itong sulat niya sa mga taga-Roma, parang laging question and answer. Tanong, magtatanong siya, pero siya rin po yung sasagot. Paul once again breaking the speculation about what he is saying. For others may misunderstood it again. So for the benefit of the doubt, Paul clarify it that the law is not a sin. On the other hand, the law was created because of our sin. Sana po ma-gets po natin to. Kasi po karamihan po, ang tingin nila sa law ay masama. Kasi because the law, nagkakaroon sila ng pagkakasala. So parang parang natitingnan nila yung law against them. Ito po yung gusto sa ating paunawa, na yung law ay na-create because of our sin, to restrict us from doing it because we think everything is just okay. Di ba po, yung bago po natin makilala ang Panginoong Kristo, lahat ng bagay, lahat ng ginagawa po natin, parang okay lang po sa atin. Kasi hindi po natin alam na yung ginagawa natin ay mali na po pala sa mata ng Panginoong Kristo. Pero nung nakilala natin na Panginoon, nawa po yung mga bagay na nagagawa natin na hindi natin alam na pagkakasalan na pala yun, ay unti-unti natin nababago. During that time, bakit po ba na-create yung law? Balikan po natin yung panahon sa Exodus. Bakit po ba binaba yung commandment doon sa mga Israelita? Kasi po di ba kung ano-ano na yung ginagawa nila? Parang namumuhay na sila sa kanilang sariling pamamaraanan. So ito po yung essence kung bakit nagawa yung law. When we are still ignorant about God, everything we do is just normal thing for us. We live under our own understanding, we rely on our own knowledge, because that is the human nature. Kung ano yung sa tingin natin tama, ayun yung ginagawa natin. Kung ano yung nakakamit ng mga gusto natin, ayun yung ginagawa natin, whether it's good or bad. And God do not want us to live that way. So the law was created. It simply shows that morality is not to be derived from human standard and the verdict of society, but by the voice of God. Doon po natin lagi ibabase, hindi yung sa sarili nating gawang law, hindi sa ating sarili nating pangunawa, hindi sa sarili nating pagkakaintindi kung bakit natin siya nasasabing mali. Ano daw po yung magiging basahan natin? Tanging boses at salita lamang ng Panginoon. Doon lang natin malalaman, masasabi, uy, mali yung ginagawa mo. Hindi doon sa sarili natin, oy,
Mali ang ginagawa mo. O ano basihan mo? Wala. Gusto ko lang sabihin na mali yung ginagawa mo. Then ayoko yung ginagawa mo. So yun. Lagi po nating babalikan yung salita ng Panginoon dahil po ang Panginoon lamang ang makakasabi sa atin ng tama at mali. So Paul continued, "For I would not have known what coveting really was if the law had not said, 'Do not covet.' But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of covetous desire. For apart from law, sin is dead. Without the law, we did not know what we are committing sin. That is why it is important for us to meditate on the Word of God day and night for us to grow our understanding about God's standard." So lagi po tayo doon pinabalik sa salita ng Panginoon. Every day daw po, every night and day, dapat daw po minimeditate natin sa salita ng Panginoon. Kasi doon po mag-grow yung understanding natin about God's standard. Doon rin po nababasa yung standard natin. Akala natin yung standard natin yung tama. Pero pag na-meet natin yung standard, nalaman natin yung standard ng Panginoon, doon po tayo tatayo sa harapan ng Panginoon. Ay, Lord, nakakahiya po pala. Kala ko, okay ako. Kala ko, tama ako. Pero nung nabasa ko or narinig ko salita, lahat po pala ng ginagawa, mali. Pero wag po tayo panghina. Diba po, sabi ng Panginoon, He is gracious. Anak niya tayo, kaya niya tayo tinuturuan. In verse 12, therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good. The problem is not the law, but the sin. The law is spiritual, and we are carnal, and sold under sin. Thanks to be to God, through Jesus Christ our Lord, we are redeemed through faith. So hindi naman po problema yung law eh. Ang problema, yung kasalanan, yung sin. Ayun po yung na-address ng Panginoon. Hindi niya ginawa yung law para pahirapan tayo. At dididil niya, during that time, kung babalik natin to sa Exodus, sa oras nila Moses, yung ginagawa ng mga Israelita. Sa atin, marirelate rin natin to. Hindi pinaalam sa atin ng Panginoon yung salita niya para pahirapan tayo, kundi ayusin yung buhay natin. So yun po yung titingnan natin. Kasi po karamihan, kaya ayaw simba, ayaw pumunta sa simbahan, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Kasi feeling nila, pinapahirapan sila ng Panginoon. Pero ang hindi nila alam, inaayos lang naman talaga ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Kasi kung patuloy po tayo mamumuhay sa sarili nating kakayanan, kung patuloy po tayo mamumuhay sa sarili nating pangunawa, wala pong magiging direksyon yung buhay natin. Kailan lang po magkakaroon yung direksyon ng buhay natin? Pag tinanggap po natin ang salita ng Panginoon. In chapter 8, in Christ, there is freedom from the condemnation of sin and from its power. We must learn not to be led by sin and its sinful desire, but by the Spirit of God who will lead us to life and peace. In verse 8, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Di ba po, sa Panginoong Kristo, malaya na daw po tayo sa condemnation ng sin at ng kapangyarihan nito sa buhay natin. Kaya nga po, lagi po natin sinasabi, pag tinanggap po natin ang Panginoong Kristo, move forward lang. Huwag mo na tingnan yung old self mo, old life mo. Move forward lang. Kasi hanggat hindi mo kakalimutan yung old self mo, hindi ka makaka-move forward with the Lord. Mahihirapan ka, babagal yung paglago mo, babagal yung pag-grow mo, babagal yung
yung development, kasi patuloy mo laging binabalikan. Diba po parang ganun for example na lang po sa bahay, pag may ginagawa tayo, di ba po dapat organize tayo pag may ginagawa natin yung mga gawaing bahay. Kung hindi pa natin ito tapos, isang bagay na to, wag muna tayo pupunta doon sa pangalawang gawain natin. Kasi babalikan at babalikan natin yun. Kaya nga po natin ino-organize para mabilis nating matapos. Para maayos natin siyang matapos. Hindi yung gagawin mo to, tapos pupunta ulit tayo sa isang gawain na hindi pa natin natatapos sa. So yun. Wala po tayo tutunguhan. So alamin po natin, believe din po natin, kalimutan na yung past natin para maka-move forward po tayo sa Panginoon. Sabi rin po dito, sino man po namumuhay sa kasalanan, hindi niya po mapiplease ang Panginoon. So, paano po natin mapiplease ang Panginoon? Kalimutan po natin yung mga mali nating gawa at baguhin po natin ito. Unti-unti. To continue to live our own life and be slave with our sin, we cannot please God. Thanks be to Jesus Christ our Lord, for by Him we receive this gift from God, the spirit of sonship, and by Him we call Abba, Mother. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Kristo, na-reconcile po tayo sa Diyos Ama natin. Kaya po nakakatawag po tayo ng Ama, Ama, Abba, Father. Kung hindi pa po na mamatay ang Panginoong Kristo, wala po ni isa ang kayang tumawag ng ganun. Wala po ni isa ang kayang mag-address sa Panginoon ng Ama. Nung namatay ang Panginoong sa Kristo, doon lang po natin siya natatawag na. Kasi ayun po yung kapangyarihan ng kanyang pagkamatay. Hindi lang po siya namatay for the sake na iligtas tayo. Namatay rin po siya para i-reconcile tayo sa ating buhay na Ama. Kasi po diba tayo ay makasalanan, kaya tayo ay nalayo. So ni-reconcile po ulit tayo ng Panginoon. Kaya ayun po yung panghawakan natin. Kaya po tayo malayang nakakatawag ngayon sa Panginoon natin. This Spirit we receive testify that we are God's children. When we receive the Holy Spirit, it testifies that we are God's children. In verse 17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Ayun po yung kagandahan ng pagre-reconcile sa atin, Panginoong Kristo sa ating Ama. We are called heir and co-heir with Christ. The same way, the Spirit help us in our weakness. Di ba po yung na-receive natin po yung Holy Spirit? Ito po yung nagigabay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito rin po yung nagsisilbing kalakasan natin sa oras ng ating mga paghihirap. Hindi naman po sinabi ng Panginoon na once na tinanggap natin siya, magkakaroon po tayo ng buhay na sagana, saya, maayos, ginhawa, mapayapa. Ano yung sinabi niya? Look hard, I overcome the world. So yun lang po yung binigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Sa buhay natin, hindi lagi ito madali. Hindi ito laging masaya. Daraan po tayo sa mga pagsubok, daraan po tayo sa paghihirap. Pero, yung Holy Spirit na na-receive natin, siya po yung magiging anchor natin. Siya po yung magiging katulong natin during those times. We do not know what we ought to pray for.
There are times, hindi na po natin alam kung ano yung pananalangin natin, hindi na po natin alam kung ano sasabihin natin. Pero yung spirito na na-receive natin, ayan po yung nag-i-intercede para sa atin, para sa Ama. Ayun po yung sinesearch ng Ama natin. Kaya kahit buntong hininga lang natin, since na inari niya na po tayong anak niya, kahit buntong hininga lang po natin, alam niya na. Paano niyo po yun nalaman? Dahil namumuhay sa atin yung Holy Spirit. Na-experience niyo na po ba yun? Lahat na po sa buhay natin. Lahat na po ng dasal, lahat na po ng hinahin natin, sabi na natin sa Panginoon. Pero still, parang may gusto pa rin po tayong sabihin, pero wala na po tayong makuhang salita, wala na po tayong matagpuang salita para lang express yung sarili na. Kaya po ang nangyayari, parang natatahimik na lang tayo sa isang tabi. Kung hindi natin alam, during that time, kahit hindi tayo magsalita, alam na ng Panginoon kung ano yung kailangan. Alam niya na kung ano yung pinagdaraanan natin. Alam niya na kung paano niya tayo tutulungan. And he who searches our heart knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Basta nasa will tayo ng Panginoon, lagi niya po tayo tutulungan. Lagi niya po tayong sasaklolokan. Lagi niya po tayong aaga. Kaagapay natin siya lagi. Once na naglalakad tayo or once na nandun tayo sa will niya. Pero pag lumabas tayo sa will ng Panginoon, doon niya po tayo hahayaan. Doon niya po tayo pagbibigyan. Sige po, mamuhay ka sa sarili mong kagustuhan. Pero during that time pa rin, nandun pa rin siya naghihintay. Kasi alam ng Panginoon na babalik at babalik tayo. Human nature natin yan. Once na nahihirapan na tayo, babalik at babalik tayo sa tahanan natin. As heir and co-heir with Christ, we also share the suffering before. Our life being the children of God will not be easy. It will pass to a lot of hardship and trials for us to get stronger. Like an athlete who undergo training before he competes and receive the prize set before him, we too need to undergo training. There are times that we will lose our strength and about to lose our hope, but we must endure it. The Spirit we receive from God will intercede for us. It will be our counsel defense. Ayun po yung kagandahan once na na-receive natin ang Holy Spirit. It will be our counsel of defense. Kahit ano ibato sa atin ang kaaway, or kahit ano ibato sa atin ang buhay. Ang God, nasa kalooban tayo ng Panginoon. Didepensahan at didepensahan. This is the goodness when we are children of God. Though it will be hard, but we have this blessing that one day we will be glorified together with Christ. The Holy Spirit will be our help. All things ultimately work for our good, and nothing can separate us from the love of God. Ayun po yung blessing na makukuha natin when we are counted as children of God. Ulitin po natin kung ano po yung mga blessing na yon. One day, we will be glorified together with Christ. The Holy Spirit will be our help. And all things ultimately work for our own good, and nothing can separate us from the love of God. Na-encounter po natin yan dito sa Roman. Ayun nga po yung lagi natin pinanghawakan.
all things works together for good to those who love the Lord. Isa po yun sa blessing na marireceive natin once na inaari tayo ng Panginoon as child. In verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Panghawakan po natin to. Walang sino man, walang anuman ang makakapaghiwalay sa atin pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Lagi po natin yung pag-nilay-nilayan. Every time na panghihinaan tayo, ito ang isipin natin. The Spirit will pray for us, will intercede for us, and nothing can separate us from the love of God through our Lord Jesus Christ. Ayan po lagi nating ilaban pag tayo ay nahihirapan. Sa panahon na parang feeling natin, wala na tayong matatakbuhang tulong, wala na makakatulong sa atin, ayan po yung lagi nating tatakbo. Salita. Doon po tayo kakakita ng kalakasan. Tapos sabi sa salita niya, when we are weak, He became stronger. When we are poor, we became richer. So yun po yung gusto ko iparating sa atin ng Panginoon sa salita niya. Dito naman po sa chapter 9 to 11, dito lang naman po natin may encounter yung agony, yung sorrow ni Paul toward his brethren, the Israelites. Pag binasa po natin yan, chapter 9 to 11, 9, 10, 11, yan po natin makikita yung panghihinayang ni Pablo doon sa mga Israelita. Dumating nga po siya doon sa punto na kaya niyang i-let go kung ano man yung meron siya para lang ma-reconcile yung mga Israelite sa Panginoon. Kasi during that time, marami pong Israelite naniniwala o hindi pa rin sa Panginoon. Kaya nga po na-open yung salvation para sa mga Gentiles. Kasi maraming Israelite yung hindi sumusunod sa Panginoon. Parang yung sa sa Parable of the Wedding Banquet. Di ba po may mga inibitahan, pero yung mga in-invite ng host, sabi nila hindi daw sila available, ginagawa sila ng ganyan. Kaya anong ginawa ng host? Sabi niya doon, may inutusan siya. Kahit sino yung makita mo sa lansangan, sa daanan, imbitahin mo, papuntahin mo. Ganon-ganon po yung situation ng Israelite. Di ba po, alam naman po natin na sa kanila, they are the chosen generation. They are the chosen nation. Pero since stubborn yung will nila toward God, na-open to all yung salvation. Sabi pa nga po dito sa chapter 9 verse 2 to 5, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. There is the adoption to sonship, there is the divine glory, the covenant, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever. Praise. Amen. Doon po natin, pag nabasa po natin itong verse na to, mararamdaman po natin yung hinaing ni Paul toward the Israelites. Parang sinayang ng Israelites yung privilege nila. Yung nandiyan na nga, nakain na nga, bibigay na sa kanila, kukunin na lang nila.
ayaw pa rin nila. Parang isusubo na lang sa kanila, ayaw pa rin tunumpay. Ganun po yung panghihinayang ni Papa. Sabi niya, kaya kong i-let go or kaya kong ah, nag-sacrifice. Kaya kong i-sacrifice yung sarili ko, ma-reconcile ko lang sila sa Panginoon. Dumating na po si Pablo sa puntong iyon. We are God's children by faith. Doon po natin na uunawaan na although we are not Israelites, although we are not living in Israel, although we are not the chosen nation, but through our faith, we are grafted in the family of God. We are called children of God. Do not turn a deaf ear to God's voice speaking to us, for if we do, God will allow us to have it on our way. And let our heart be hardened, like what He did to Pharaoh. Every time na kinokorek pa tayo ng Panginoon, let us not all turn a deaf ear sa boses niya. Kasi once na paulit-ulit natin ginagawa yun, once na every time na kinokorek tayo, hindi tayo nakikinig. There will be a time. Tandaan po natin ha, God is gracious, but He also a just God. If we continue to live our life own way, God gave it to us. Dito natin mararamdaman yung bigat nito. Yung sinabi niya sa chapter 9, verse 16 to 18, it does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. For scripture says to Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardened whom He wants to harden. Continue to harden our heart to God. There will be a time that God will let go of. Kasi ayaw natin makinig eh. Parang yung sa Pharaoh. Di ba matagal niya nang sinasabi sa Pharaoh, pakawalan mo na, hayaan mo na, palayain mo ng mga Israelita, hayaan mo silang magpa sa akin. At walang mangyayari. Pero ayaw niya makinig. Kaya nagkaroon ng 7th plague. To the extent na yung mga panganay ng mga Egyptian ay namatay. Doon lang nila hinayaan mga Israelites na ma-worship ang Panginoon. Pero dumating pa rin sila doon sa punto na hinahabol pa rin. Kaya hinarden na ng Panginoon yung puso ng Pharaoh. Binibigyan niya ng chance na magbago yung Pharaoh. Pero ayaw ng Pharaoh magbago. Ayaw niya makinig. Ano ginawa ng Panginoon? Hinarden niya na yung heart ng Pharaoh. Na kahit sino, wala na siyang pinapakinggan sa salita. So in the same way with us, continue to harden our heart. There will be time. We will hear God. Let it be. So wag po sana tayo dumating sa puntong yun. Kaya as long as na naririnig natin yung salita ng Panginoon, maging humble po tayo sa harapan niya, magpabago po tayo. In conclusion, let us all not waste the gift of God given to us through His Son, Jesus Christ, our Lord. The gift of the sonship, and let us all enjoy the blessing of being His children. Let us all took hold of it and work on it. Sa binasa natin, sa na-encounter nating salita ng Panginoon, panghawakan po natin to lahat. Tayo ay inari ng Panginoon na bilang anak niya. Tayo ay binilang niya sa kanyang pamilya. At tayo ay tinatawag na co-heirs with Christ. And nothing can separate us from the love of God. Every time na nahihirapan po tayo, lagi natin balikan itong salita ng Panginoon.
Lord, nahihirapan ako ngayon, pero hindi nito nalalayo pag-ibig mo sa akin. Alam ko nandyan ka, alam ko katabi kita, alam ko kasama kita. Kaya patuloy po akong lalaban, patuloy po akong magpapatuloy sa buhay nito. Basta po kasama kita all the way, I will push forward. Mga kapatid, ito po yung gusto iparating sa ating Panginoon. Ang kinin po natin na anak tayo ng Panginoon, kalimutan natin yung old life natin. Let's us all move forward with Christ and serve Him with all our heart. So with this, nayayahan ko po yung bawat isa na as this song, as we listen to this song, let us all have this moment kausapin, katagpuin ng Panginoon. At ano man po yung naman ng puso natin, lubuhos natin sa Kanya. And after that, we will end this prayer. Panginoon, sa oras na binigay mo sa amin para magsalita, pagnilay nilayan yung salita mo. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming inaabot. Patuloy mo kaming bibigyan. Patuloy mo kaming binibigyan ng lakas, pangangatawan para pumunta sa simbahan, para makinig sa salita, para magmuni-muni dito, para nilay-nilay. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, papasalamatan. Hiniling po namin po, Panginoon, yung kapatawaran sa lahat po ng pagkakamali, kulang na ibinigay na nagawa namin, Panginoon, sa iyo. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil binigay mo sa amin ng anak mo sa Yesu Cristo para may reconcile po kami muli sa iyo, Panginoon. Patawag kaming anak. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan ito, sa kapangyarihan ng resurrection ng Kristo. Doon po, Panginoon, we are called children of God, co-heirs with Christ. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa biyaya, salamat po sa habag, sa pagkikam sa amin araw-araw. Salamat po sa lahat ng pagmamahal na binibigay sa amin. Salamat po, Ama, sa salita mo, Panginoon, na patuloy namin pinanghahawakan, patuloy namin nagiging sandigan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng kagalakan kami. Ito ay nagsisilbing ilaw namin sa aming daraan. Kaya po, Ama, salamat dahil nandiyan ka lagi sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nalulugod ka sa kapansakan at pinagmamasdan mo kami mula dyan, Panginoon. Ginagabayan kami ng iyong anak, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Pakasama namin. Ama, hinihiling po namin, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Lahat ng pagkukulang namin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigyan nyo kami ng kalakasan para makadawit sa lahat ng ito, Panginoon. Kung may mga times, Panginoon, na di namin pinapakinggan yung salita mo, Panginoon, hindi po namin patawagan. Salamat po sa gift of sonship na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa gift mo, Panginoon, na sino man, ano man, or kailan man, walang makapaghiwalay sa amin. Hanggat kami patuloy na naglalakad, patuloy na nag-stay sa kalooban mo, walang sino man ang makakalayo sa amin. At kahit gaano kami kalayo, kahit saan man po kami pumunta, yung pag-ibig mo ay nandun. Hinihiling, hinihiling ko rin po, Panginoon, spirit, yung spirit of excellence sa bawat isa kami.
lahat ng nagtatrabaho, ng trabaho, sa kung career na meron sa Panginoon. Sa mga nag-aaral, Panginoon, always grant them the spirit of excellence ng sa ganun, Panginoon. Glorify ka, may taas ka, may taas yung pangalan sa pamamagitan nila, Panginoon. Ama, salamat, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Babaunin po namin, Panginoon, na lahat ng ito, lahat ng pangako mo sa araw-araw. At patuloy po kaming mamumuhay bilang souls and life sa mga nakapagod. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, binabalik po namin ang matamis na papurit pagsamba sa aming pangalan. Anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.